tulungan mo po ang bawat sa aming Panginoon. Tago mo dito po sa iyong likuran po makita, Panginoon. Dalayan po na kayo po ang magulang, Panginoon, ang isang Espiritu, ang mag-lead, ang mag-guide, ang magturo sa aming Panginoon sa bagay po, Diyos. Maraming salamat. At nawa yung aming mga makikinig na mensahe, Panginoon, sa oras na ito na galing sa iyo, Panginoon. Ito po ay aming pong i-apply sa aming mga buhay, Panginoon. Aming tanggapin ang iyong salita at aming pong matutunan at aming i-apply sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami ang bawat sa aming Panginoon. Ikaw ang may taas sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayo. Magandang umaga ulit sa ating lahat. May tanong po, no? May tanong po yan sa ating introduction. Naranasan pa ninyo ang maglakad sa sobrang higit? Sino dito nakaranas? Yung tipong round out, kayo po ay nasa isang probinsya o nasa isang liblib na lugar, walang poste, walang ilaw, kahit simpleng daan, talagang nakakatakot. Yung bang parang nagkamali ka ng hakbang ay ayaw mo. Sino nakaranas na doon? Saan naman galing? Anong mundo na naman galing? Saan? O, may mga lugar na wala pang poste, may mga lugar na wala pang ilaw, may mga lugar na talagang madilim, no? Lalo na pagkagabi na o pagsabi na ng gabi. No? Alam natin na kapag madilim ay mahirap makakita ng tama, madaling mawala, at madaling matakot. No? Pagka sabi na madaling, kahit yung cellphone mo, hinahanap mo at kinakapa mo sa dilim, ay hindi mo alam kung saan. Ganun din, no, alam niyo na ganun din ang mundo ngayon. No? Maraming tao dyan na naliligaw ng direksyon, nawawalan ng pag-asa, sugatan ang puso, at naghahanap ng liwanag. Maraming tao dyan. No? Kaya nanganapa sila sa dilim kasi minsan, ito yung nahanap nila, yung wala silang direksyon, nawawala ng pag-asa, at minsan, sugatan yung puso nila dahil naghahanap sila talaga ng magpapagaling sa kanila ng puso nila. At minsan, naghahanap sila ng liwanag kasi yung liwanag nawawala sa kanyang buhay. At sa gitna ng madilim ng mundo, yun sinabi ng ating Panginoon. Sa Mateo 5:40 na binasa natin kanina. Sabi doon ay sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. No? At sabi nga doon, sabi niya, kayo ang ilaw, no? At hindi niya sinabi na kayo yung dagdag ilaw, hindi niya sinabi ikaw ang dagdag ng ilaw, hindi niya sinabi na kayo yung option, hindi rin, kundi ang sabi diyan, kayo ang ilaw. Tayo ang ilaw. Yan ang sinabi diyan. Di ba? Maliwanag, ibig sabihin may purpose yung buhay mo. Ibig sabihin may liwanag na gustong ipakita ang Diyos sa pamagitan mo. Sa pamagitan mo, pwede kang magliwanag. No? At sabi nga, may tanong nga dyan, sabi nga may tanong na nagbibigay tayo, o nagbibigay pa tayo ng liwanag, o nagdadala din tayo ng dilim sa mundo. Tayo ba ay nagbibigay liwanag sa mundong ating ginagalawan? O ikaw ba nagbibigay ng dilim sa mundo? No? Kaya sa ating ikalwa na ikaw yung ilaw, ito yung iyong identity. Kung noon sa family day, sinabi natin na kayo ay mga asin, kayo ay asin, ay meron maging identity. Pero Michael, ikaw ay ilaw, yun ang iyong identity. No? Kaya sabi dyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan, isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng buhol, ay hindi may tatago. Malinaw po dyan na ang ilaw ay ano sabi? Ang ilaw ay sumisimbolo sa katotohanan, truth, sumisimbolo sa kabutihan, goodness, at lisensya ng Diyos sa buhay natin. No, yun ang ilaw. At ibig sabihin niyan, kung ikaw yung sumusunod kay Kristo, dapat nakikita sa buhay mo yung pagbabago. Ikaw ba'y sumusunod kay Kristo? Kailangan makita yung pagbabago sa buhay mo. Una, sabi doon,
Dapat sa ugali. Makita sa ugali. Dapat sa salita. Makita sa salita mo. Dapat makita rin sa gawa. Di ba? Magkakasama yun, yung tatlong yun. Hindi pwedeng salita lang, hindi pwedeng ugali lang, hindi pwedeng gawa. Kailangan sa ugali, sa salita, sa gawa, makita yung pagbabago na hindi nagliliwanag dahil kay Kristo. Ayun po ba? Yes. Sa Pilipos, nasabi niya sa Pilipos, 2:15, nasabi niya, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga tao o panlilang at mga masasama sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituin ng miningning sa kalangitan. Tingin kayo sa kalangitan paggagabi. Meron kayong mga makikita mga bituin na merong sobrang liwanag. Amen? Meron mga bituin na medyo madilim o medyo hindi masyadong liwanag, di ba? Ngayon, sinasabi dyan, kasi yung lungsod na nakatayo sa burol ay hindi maitatago. Kasi, nung unang panahon, ang mga lungsod o yung mga bahay nakatago. Nung panahon na Jesus sa lungsod na nasa burol, ang mga nakatayo. Kita mula sa malayo. Ito po yung gabay doon sa mga naglalakbay sa gabi. Ibig sabihin, hindi mo kaya itago at kunin mong buhay kung may Diyos ka. Lalabas ito sa iyong pagkatao. Pagka meron kang Diyos at meron kang Panginoong Kristo sa puso mo, lalabas sa iyong pagkatao yan. No? At ang ilaw ay hindi mo pwedeng itago. Siyempre, ang tago. Ang sabi dyan, ibig sabihin kung ikaw ang tunay na Kristiyano, may liwanag na lalabas sa buhay mo. Hindi mo kailangan ipilit ang iyong sarili na i-promote ang iyong sarili, hindi. Kundi ang sabi dyan, makikita ito sa ugali mo, makikita sa pananalita mo, makikita sa pakikitungo mo sa iba, at nakikita ba ang liwanag ni Kristo sa buhay natin? Di ba? Yan po, kasi identity mo yan. Kaya bilaw identity mo yan. Halimbawa, sa tindahan, tapat ka kahit walang bantay. Halimbawa, sa pamilya, ikaw yung nagdadala ng kapayapaan. Hindi ka nagdadala ng kaguluhan, dapat ikaw nagdadala ng kapayapaan. Ikaw may mananay, o matatay, o maanak, ay kailangan magdala ka ng kapayapaan sa loob ng tahanan mo para makita yung liwanag. Sa problema, hindi ka agad sumusuko. Sino dito pagka may problema, may pagsuko, sumusuko na agad? Diba? Kaya dito, ang tanong, ang sabi dyan, ano ba sabi dyan, ang tanong, nakikita ba ang liwanag ni Kristo sa buhay natin? Kaya nga sabi dyan, kahit yung maliit na ilaw, isang mabuting salita, isang panalangin, isang mabuting gawa. Makita ko natin dyan. Kasi, yung aral na makikita ko natin, hindi mo kailangan na mabisikat, hindi mo kailangan na maging perfecto para ikaw ay maging ilaw ng salimutan. Hindi mo kailangan. Kaya nga kahit na, sabi niya kahit na ikaw lang o kahit maliit na ilaw, isang mabuting gawa o mabuting salita, isang panalangin, isang mabuting gawa, pwede itong maging dahilan para mayroong makakita ng Diyos sa buhay mo. No? Pwede. Pero kung hindi naman nakikita sa mabuting gawa mo, hindi naman nakikita sa panalangin mo, hindi nakikita sa iyong salita, paano ka magliwanag sa ibang tao? Wala sila. Sa pangatlo, sabi niyan, huwag itago ang ilaw. Sa verse 15, sabi doon, sabi, wala din naman tayong may sisindi ng ilaw pagkatapos inilalagay yun sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay yun talaga sa patungan upang matalawan ang lahat ng nasapahan. Yan ang sabi sa mga talata. Sabi doon, sabi doon, yan. Walang taong nagsisindi ng ilaw tapos itatago lang. Hindi mo nagsisindi ng ilaw tapos itatago lang sa ilalim. Siguro wala namang gano'n, no?
Siguro normal lang yung maglalagay yung gano'n. No? Ang sabi, ang ilaw ay ginagamit para ano daw? Magbigay ng liwanag, hindi para itago. Kaya gano'n. Ang ibig sabihin po nito, sa buhay natin, may liwanag na ibinibigay ang Diyos sa iyo. Ano yun? Yung pananampalataya mo, yung talento mo, yung kabutihan mo, yan ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Yan ang dapat na ipakita mo, yung pananampalataya mo, yung kabutihan mo, at yung talento mo. Kung ano man ang talento na nasa iyo, hindi ito para itago sa takot o hindi ito dapat itago dahil sa hiyan at pagdududa. Ito ay para ipakita, ibahagi ko siya. Kita niyo yung mga bata? No, tinig na natin yung mga bata dito para umawit sa Panginoon. Sapagkat dati yung Panginoon, sila yung next generation ng tatayo dito sa unahan na ito. At dyan tayo manonood para sa kanila. Gusto ba niyo yung mga anak ninyo nag-worship sa Panginoon? Siyempre gusto natin. Gusto ba niyo ang mga anak ninyo ay natututo sa aral ng Panginoon? Nag-worship, naglilig. No? Isang bagay yun na napakalaki ng biyaya ng Panginoon. Yung mga bata nito, kahit maliit pa, ay ginagamit na ng Panginoon. Para kita nila. Ang sabi dyan, unang Pedro, 2:9, ang sabi dyan, ito'y para ipakita, ibahagi natin sa iba, ang sabi niyan, ngunit kayo isang langing, pililing grupo na mahalikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, sa bayang pag-aari ng Diyos, at upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadilimang patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Na sinabi, napakaliwanag, tinawag tayo hindi para manatili sa dili, kundi para magliwanag sa iba. Gumawa ng tabangang mga gawa, kundi inilalagay sa patungan ang nagbibigay lahat o nagbibigay ng liwanag sa lahat kung inilalagay mo ang iyong pagkakristyano doon sa magandang patungan para makita nila ang mabuti mong gawa at makita nila ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano, ang sabi nga ng buhay ng Kristiyano ay nakikita. No, nakikita, hindi dapat nakatago. At sabi niya, hindi nakakatsod, hindi nakaka-discourage, kundi sabi pa dyan ay